Sinampahan na ng reklamong murder at paglabag sa anti-hazing law si Gian Angelo Veluz na law student din sa San Beda. Yan ay matapos siyang kilalanin ng isa sa mga gwardiya ng De La Salle University Medical Center na isa sa mga nagdala umano kay Mark Andre Marcos sa nasabing ospital. May news to go si Chino Gaston. Nang dalhin si Mark Andre Marcos na puno ng pasa at agaw buhay sa De La Salle University Medical Center sakay ng isang L300 van nitong linggo. Ang gwardyang ito na hindi namin ipapakita ang muka at papangalanan ang nakakita raw sa dalawang lalaki at dalawang babaeng nagbaba sa kanya. Ang sabi ng gwardya noong una, hindi raw niya matandaan ang muka ng mga ito. Tayo nandito para magtulungan, relax lang. Hindi ka po pwede mo laging sasabihin na laging pag sumagot ka, period. Wala. Hindi. Ito, nakikita tayo rin, pwede kitang i-sketch eh. Oh, ito ang buhok niya, ganyan. Itong mukha, itong mata niya, itong ilong niya, itong bibig niya. Tapos. Yung mukha na naman, maputi ang mukha. Base sa paglalarawang yan, naiguhit ng isang artist ang composite sketch ng mukha ng isa sa dalawang lalaki. At nang pakitaan ng gwardya ng larawan ng isang grupo ng mga lalaki, nakilala niya ang isa rito na kabilang sa mga nagbuhat kay Andre, si Gian Angelo Veluz, na anak na may-ari ng farm sa Dasmariñas, Cavite, kung saan nangyari umano ang hazing. Ang ginawa ng tinuro niya? Ano ginawa ng buhat lang sila pinagay nila sa hospital? Yan pong nakadilaw, naalala niyo talaga yung siya yan. Siya po yung nagbuhat. Maputi. Maputi. Napaka-importante itong salaysayan ng ating security guard dahil siya mismo ang nakakita nang dumating tong mga yung dalawang kalalakihan na nagdala kay Mark Andre sa hospital. Third-year law student ng San Beda, Alabang at miyembro umano ng underground fraternity na Lex Leonum si Gian Angelo Veluz. Ngayon, ang estudyante ng abogasya, itinuturing ng suspect ng mga pulis. We can consider him as a suspect already kasi doon sa witnesses, sabi ng mga witnesses na andun daw siya sa lugar. Sinasabi ng mga witnesses doon na kasama siya ng grupo na andun sa lugar nung time na nangyari yung insidente. Sinampahan na si Veluz ng reklamong murder at paglabag sa anti-hazing law. Gayun din ang dalawang babaeng kasama niyang nagdala kay Andre sa ospital, sina Soledad Sanda at Marlene Guadayo, na mga kasambahay raw ng mga Veluz. Naroon daw sa farm ang dalawang kasambahay base sa salaysay ng iba pang katiwala ng pamilya Veluz. They were heard shouting, screaming, and some were moaning, tapos nagtatawanan daw sila. Hindi na mahagilap sina Sanda at Guadayo nang balikan ng pulisya ang 12 ektaryang liblib na farm. Pero na-recover dito ang ilang sigarilyo at kandilang nakamasking tape na pwede umanong gamiting ebidensya. Ito ay kandila na hinihinala na baka ginamit ito during the initiation rites. Marami tayong mga upos ng sigarilyo at meron tayong ammonia na nakuha. Chino Gaston, GMA News.